nakipag one night inuman session ng partner ko sa malayo niyang pinsan, like mga third cousin. Bisexual naman ang malayo niyang pinsan kaya tiwala naman ako na hindi niya magagawa yon kahit nahuli ko sila na magkapato. 3 taon na kami nagsasama at may 2 taong gulang kaming anak at mainit-init pa tong nangyari. Nakipag one night session inuman siya sa malayo niyang pinsan, like yung mga third cousin at kasama ang isang family friend. Nakatapos na sila ng isang bote kaya umuwi na si family friend pero nabiti ng partner ko at si malayong pinsan kaya inaya nila ang kapatid ko na mag-inom. Nag-change venue sila kaya nauna akong lumabas. Gusto ko sanang humarap sa kanila kahit hindi naman ako nag-iinom. Kaya nagtataka naman ako sa partner ko kung bakit niya ako pinipilit na umuwi at paulit-ulit niyang sinasabi na bantayan ko na lang daw ang bata. Kaya pumasok na lang ako ng bahay pero mababaw ang tulog ko. Nagising ako ng 2:00 ng madaling araw pero malinis ang kalsada. Iba na talaga ang kutob ko noong mga oras na yon dahil parang nakaramdam ako ng takot hanggang sa mag-aalas 3 na at hindi pa rin ako mapakali. Nagsimula na ako maghanap-hanap sa kanila. Nagsimula akong pumunta sa bahay ng partner ko pero wala naman sila doon. Dumaan pa ako sa mga bahay ng kaibigan nila na pwede nilang lipatan pero wala akong naabutan. Kaya naisipang kong puntahan ang bahay ni malayong pinsan. Hindi muna ako kumatok dahil bukas naman ang bintana. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko sila na magkatabi sa higaan at magkapatong ang kanilang mga binti. At syempre dahil partner ko siya at matagal ko na siyang kinakasama, kung maabutan mo siya na gano'n ang itsura, ano ba naman ang iisipin mo? Iisipin mo talaga na may nangyari sa kanila kaya umiyak ako nun sa kapatid ko. Narinig ng pamilya ko kaya nagising na sila. Ayoko sanang ipaalam sa pamilya ko ang mga nakita ko at mga nangyari dahil ayoko na masira ang pamilya ko. Kaya ang tanong ko lang ay dapat ko bang pakinggan kung ano man ang idadahilan ng partner ko. Ang sabi niya ay nakatulog daw siya. Sinabi ko naman na sana kahit gumapang ka sa kalasingan, makakauwi ka sana dahil mauuna mong daanan ang bahay natin bago ang bahay ni malayong pinsan. At anyway, bisexual po si malayong pinsan kaya nagtitiwala ako sa kanya na hindi niya magagawa yon dahil magkababata pa kami kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi naman sa inuudyokan kita pero dapat mo na sirain yung tiwala mo. May karapatan ka na magduda. Wala sa gender yung kapatid, wala rin sa malayong pinsan dahil pag gusto ka nilang turutotin, marami ang dahilan. Hindi sila magtatabi sa kama at hindi sila magpapatungan ng legs kung hindi nila bet ang isa't isa. Hindi tayo sure kung may nangyari ba pero isa lang ang sinisigurado ko bilang isang dakilang chismaker. Hindi lahat alam mo at sigurado ko na may tinatago sila sa'yo at yun ang dapat mong alamin. Hindi ko sinasabing hiwalayan mo pero mahalaga kasi na mag-set ka ng boundaries kahit ka mag-anak niya pa yan. Meron nga dito magtsuhin, di ba? Nagtsorbahan, yung pa kaya malayong magpinsan. Hindi sa tinatakot kita pero parang gano'n na rin.